Sa isang tahimik na gabi, habang ang mga bituin ay tila kumikislap na parang mga matang nagmamasid mula sa langit, may mga tanong na paulit-ulit na umiikot sa isip ng tao. Kaya ko pa ba? Bakit pa kasi ako isinilang? Sa mundong puno ng kaguluhan, sakit at pagkakahiwalay, marami ang napapaisip, aksidente lang ba ang buhay? O may dahilan kung bakit eksaktong ikaw ang naririto ngayon? Ngunit ang katotohanan, kapatid, ay mas malalim pa sa iyong akala. Hindi aksidente ang iyong pagkakasilang, hindi ka bunga ng pagkakataon. Ikaw ay bahagi ng isang dakilang plano. Plano ng may likha na isinulat pa bago pa man lumitaw ang unang liwanag sa sanlibutan. Madalas nating sukatin ang halaga ng buhay sa mga nagawa natin, sa mga tagumpay, sa mga kabiguan. Ngunit sa mata ng Diyos, hindi kailanman nasusukat ang halaga ng buhay sa gawa, kundi sa layunin. Ang bawat nilikha ay may butil ng layunin na itinanim sa kaniyang espiritu. Parang isang binhi sa gitna ng malawak na lupa, maaaring maliit, tahimik, ngunit naglalaman ng kapangyarihang baguhin ang mundo. At minsan, kailangang madurog muna ang binhi bago ito tumubo. Ganito rin tayo. Kailangang daanan ng kirot, ang pagsubok at ang pagkalugmok upang mabuksan ang likas na kapangyarihan ng layunin sa loob natin. May mga sandali sa buhay na tila may kumakatok sa ating kaluluwa. Hindi mo maipaliwanag, ngunit alam mong may tinig na tumatawag. Minsan, sa gitna ng katahimikan, sa gitna ng pag-iisa, may bulong na nagsasabing, "Anak, may dahilan kung bakit ka pa rin buhay." Iyon ang tinig ng Panginoon. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nagmamadali, ngunit ang kaniyang tinig ay may bigat na bumubuhay ng pag-asa. Ang mga luha mo kagabi, alam niya. Ang mga tanong mong matagal nang walang sagot, naririnig niya. At marahil, ang mensaheng ito, ang videong ito ay hindi rin aksidente. Baka ito mismo ang paraan ng Diyos para ipaalala sa iyo, hindi aksidente ang iyong buhay. Ngunit bakit nga ba maraming tao ang hindi nararamdaman ang layuning ito? Bakit tila walang saysay ang lahat? Dahil may digmaan na nangyayari, hindi sa labas, kundi sa loob. Ang digmaan ng kasinungalingan laban sa katotohanan. Ang kasinungalingan ay nagsasabi, "Wala kang halaga, aksidente ka lang, hindi mo magagawa ang gusto ng Diyos." Ngunit ang katotohanan ay sumisigaw, ikaw ay nilikha sa wangis ng Diyos. May misyon kang hindi kayang gampanan ng iba. Ikaw ay pinili bago pa man likhain ang daigdig. At dito mo mauunawaan bawat oras ng pagdurusa, bawat paghihintay, bawat kabiguan ay bahagi ng paghuhulma ng iyong pagkatao. Maraming tao ang ipinanganak, ngunit iilan lamang ang tunay na nabubuhay. Ang iba, humihinga, ngunit walang direksyon. Ngunit kapag nahanap mo ang iyong layunin, parang muling isinisi lang ang iyong kaluluwa. Hindi ito tungkol sa kung gaano ka katalino o kayaman o katanyag. Ito ay tungkol sa kung paano mo ginagamit ang iyong buhay bilang kasangkapan ng Diyos. Sabi sa aklat ng Efeso, Kabanata 2, talata 10, "Sapagkat tayo'y kaniyang gawa, nilikha kay Kristo Jesus upang gumawa ng mabubuting bagay na inihanda ng Diyos ng una pa man upang ating lakaran." Ang ibig sabihin nito, ang iyong pagkakasilang ay sinadya upang tuparin ang isang plano. May misyon kang inihanda bago ka pa man ipinanganak. Naaalala mo pa ba ang unang pagkakataon na naisip mong, "May rason siguro kung bakit ako naririto"? Marahil yan ay noong nalagpasan mo ang isang trahedya o noong hindi mo na alam kung paano ka babangon, ngunit may kamay na tila humawak sa iyo at nagsabing, "Anak, kaya mo pa." Iyon ang sandali na binigyan ka ng Diyos ng panibagong hininga. Isang hininga ng pag-asa, hindi lamang para mabuhay, kundi para mamuhay ng may layunin. Ang iyong buhay ay parang isang tula. May mga taludtod ng sakit, saya at tagumpay. Ngunit ang may akda ng tulang ito ay walang iba, kundi ang may likha. Hindi lahat ng bahagi ay masaya.
May mga linya ng luha, may mga talatang puno ng tanong. Ngunit kung babasahin mo hanggang dulo, makikita mo may mensahe pala ang bawat pahina. Ikaw ay isinilang hindi para sa kapahamakan, kundi para sa kadakilaan. At ang kadakilaang ito ay hindi laging nasusukat sa mundo, kundi sa kung paano mo natupad ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Dahil tandaan mo, kaibigan, hindi aksidente ang iyong pagkakasilang. Ikaw ay sadyang nilikha para sa isang biyayang hindi mo palubos na nauunawaan. Tahimik ang gabi, sa ilalim ng malawak na kalangitan, may isang batang tumitingala sa mga bituin. Tinatanong ang langit, Diyos ko, bakit ako naririto? Maraming taon ang lumipas, ngunit iisa pa rin ang tanong ng sangkatauhan. Mula sa mga hari hanggang sa mga alipin, mula sa mga propeta hanggang sa mga makasalanan, lahat ay minsang nagtanong, ano ang layunin ng aking buhay? Subalit sa kasaysayan ng Biblia, paulit-ulit na ipinakita ng Panginoon na ang paglalakbay ng bawat isa ay hindi basta-basta. Walang inilagay sa mundong ito ng walang dahilan. Walang pag-iyak na hindi narinig sa langit. At walang hakbang na hindi nakasulat sa aklat ng kaniyang kalooban. Sa bawat kwento ng mga banal, may sandaling tinawag sila ng Diyos mula sa karaniwan tungo sa di-karaniwan. Tulad ni Abraham na iniwan ang kaniyang lupain sa utos ng Diyos. Walang mapang sinusundan, walang katiyakan, ngunit may pangako. Umalis ka sa iyong bayan at sa sambahayan ng iyong ama, at patungo sa lupang ituturo ko sa iyo, wika ng Panginoon. At umalis siya, sapagkat nanalig siya, kahit hindi niya alam kung saan patutungo. Ang dating pastol ng tupa ay ginawang pastol ng isang bansa. Moses, alisin mo ang iyong sandalyas, sapagkat ang lugar na iyong tinatapakan ay banal. Ang dating pastol ng tupa ay ginawang pastol ng isang bansa. Ang tinig na narinig niya sa disyerto ay ang parehong tinig na ngayon ay patuloy ding tumatawag sa iyo. Sapagkat kung ikaw ay may buhay, kung ikaw ay humihinga, at kung naririnig mo ito ngayon, ibig sabihin, may panawagan din ang Diyos sa iyong pagkatao. Ang layunin ng Diyos ay hindi palaging agad nauunawaan. Minsan, ito ay nakatago sa likod ng mga pagsubok. Tingnan mo si David, isang batang pastol na ininsulto ng lahat. Ngunit sa gitna ng pagwawalang bahala ng tao, nakita ng Diyos ang puso na may tapang at pananampalataya. Ang kaniyang pagtugtog ng alpa sa gitna ng mga tupa ay paghahanda para sa pagtugtog ng tagumpay sa harap ni Goliath. Ganoon din si Esther, isang babaeng banyaga sa kaharian ng Persya. Walang nag-akala na sa pamamagitan niya ay maliligtas ang buong bayan ng Israel. Ngunit narinig niya ang tinig ni Mordecai na nagsabi, baka naman kaya ka inilagay ng Diyos sa palasyong ito ay para sa panahong tulad nito. At sa panahong iyon, tumindig si Queen Esther. Mula sa pagiging tahimik na babae, siya'y naging tinig ng isang bayan. At sa tapang niyang humarap sa hari, nakita ng langit na minsan, ang isang babae lamang ay maaaring maging instrumento ng kaligtasan ng marami. Maraming nagtatanong, kung may layunin ng Diyos, bakit pinapayagan niya ang paghihirap? Ang sagot ay ito, sapagkat sa apoy nasusubok ang ginto. Ang pananampalataya ay hindi tunay hanggang hindi ito dumaan sa bagyo. Isipin mo si Jacob, pinagpala siya, ngunit kailangan muna niyang makipagbuno sa isang anghel sa gabi. Siya'y nasugatan, ngunit mula sa sugat na iyon ay ipinanganak ang pangalang Israel, ang nakipaglaban sa Diyos at nagtagumpay. Kaya't kung dumadaan ka man ngayon sa sugat, sa lungkot o sa kawalan ng direksyon, huwag mong akalaing aksidente iyon. Maaring iyon ang paraan ng Diyos upang ipanganak sa iyo ang bagong pangalan, ang bagong pagkatao at ang bagong lakas. May mga panahong tila tahimik ang Diyos. Walang sagot, walang himala, walang direksyon. Ngunit ang katahimikan ng langit ay hindi nangangahulugang wala siyang ginagawa. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang paniniwala kapag maliwanag ang lahat,
kundi paghawak sa kamay ng Diyos kahit sa gitna ng dilim. Maraming tao ang natatalo hindi dahil sa labas, kundi dahil sa loob. Ang pinakamalaking digmaan ay hindi laban sa kahirapan, sa ibang tao o sa tadhana, kundi laban sa sariling pagdududa at takot. Ito ang laban ni Gedeon nang siya'y tawagin ng Diyos bilang malakas na mandirigma. Ang kaniyang tugon, "Panginoon, ako'y pinakamahina sa aming angkan." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hindi ikaw ang magtatagumpay, ako." At ganun din sa atin. Ang iyong kakulangan ay hindi hadlang sa Diyos, kundi daan upang maipakita niya ang kaniyang kapangyarihan. Si Daniel bilang isang bihag sa Babylonia ay dapat sana'y tuluyang lumimot sa kaniyang Diyos. Ngunit kahit sa banyagang lupain, hindi niya iniwan ang kaniyang pananalangin. At sa pamamagitan ng panaginip ng hari, ginamit siya ng Diyos upang ipahayag ang mga bagay na darating. Sa bawat panaginip, sa bawat pangitain, nakita ni Daniel na kahit ang mga emperador ay lumilipas, ngunit ang kaharian ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ganon din sa atin, maaring ang mundo ay magbago, ang kapangyarihan ng tao ay lumipas. Ngunit kung ang iyong layunin ay nakaugat sa Diyos, hindi ka mawawala. May mga panahon na tila walang patutunguhan ang ating lakad at doon natin maririnig ang paanyaya, "Isuko mo." Hindi ito pagkatalo, kundi simula ng tunay na direksyon. Sapagkat ang Diyos ay hindi kumikilos sa mga pusong puno ng sariling plano. Ngunit sa sandaling marinig niya ang salitang, "Panginoon, gawin mo ang nais mo," doon nagsisimulang gumalaw ang langit. Tulad ni Maria nang sabihin niya, "Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita." Sa sandaling iyon, ipinanganak ang plano ng kaligtasan. At sa bawat taong marunong magsuko, may muling pagsilang ng biyaya. Darating ang araw na maiintindihan mo kung bakit ka dumaan sa lahat ng iyon, bakit mo kailangang umiyak, mabigo at masaktan, bakit mo kailangang mawalan upang matutunang magtiwala, at bakit mo kailangang maghintay upang maunawaan na ang oras ng Diyos ay laging perpekto, sapagkat sa oras na iyon, matutuklasan mong hindi mo kailanman nilakad mag-isa ang iyong daan. Sa bawat hakbang mo, may bakas ng mga paa ng Diyos sa tabi mo. Minsan, ang tagumpay ay hindi sigaw kundi bulong. Hindi ito nakikita sa papuri ng iba kundi sa tahimik na pagtitiwala. At sa huling sandali ng paglalakbay, maririnig mong muli ang tinig na iyon mula sa simula. "Anak, hindi aksidente na ikaw ay isinilang. Ako ang pumili sa iyo. At ako rin ang magtatapos ng iyong kwento." Madalas nating marinig ang tanong, "Bakit ako isinilang?" Ang ilan ay tila hindi makakita ng saysay sa kanilang pag-iral. Ngunit kaibigan, ang katotohanan ay ito, hindi ka aksidente. Isinilang ka sa tamang panahon, sa tamang lugar, at sa tamang pagkakataon, ayon sa dakilang plano ng Diyos. Minsan, naiisip mo marahil, "Bakit ako ipinanganak sa mahirap na pamilya? Bakit ganito ang katawan ko? Bakit ako tila laging nabibigo?" Ngunit sa bawat bakit, may kasagutan na maririnig lamang kapag tumahimik ka at nakinig sa tinig ng may kapal, sapagkat ang sabi sa Aklat ng Awit 39, talata 16, "Bago pa ako mabuo sa sinapupunan, nakita na ng iyong mga mata ang aking anyo. At sa iyong aklat, nasusulat na ang lahat ng araw na itinalaga sa akin, bago pa man magsimula ang alinman sa mga ito. Ang bawat araw ng iyong buhay ay isinulat na ng Diyos bago mo pa ito maranasan. Kaya't huwag mong isipin na nakalimutan ka niya. Hindi aksidente ang iyong mga luha. Hindi rin aksidente ang iyong mga kabiguan. Ang bawat sugat, ang bawat pagkakamali ay ginagamit niya upang hubugin ka, upang ihanda ka sa layunin na siya lamang ang nakakaalam. Tulad ng sinabi sa Roma 8, talata 28, alam nating sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa kabutihan ng mga umiibig sa Kaniya na tinawag ayon sa Kaniyang layunin.
Ang iyong mga pagkadapa ay hindi katapusan. Ang iyong pagkasira ay hindi kabiguan, sapagkat sa kamay ng Diyos, ang lahat ng nabasag ay maaring maging mas maganda pa kaysa dati. Kaya kapag napapagod ka na, sabihin mo ito sa iyong puso, Diyos, salamat. Alam kong hindi aksidente ang lahat ng ito. Ginagamit mo ako, binabago mo ako, at alam kong may dakilang layunin ka para sa akin. Kapatid, hindi mo kailangang maunawaan ang lahat ngayon. Sapat nang malaman mo ito. May dahilan kung bakit ka isinilang. May Diyos na nagmahal sa iyo bago ka pa man likhain. At sa kaniyang mga kamay, walang aksidente, walang pagkakamali, walang sayang. Ang lahat ng bagay ay bahagi ng kaniyang banal na disenyo. Sa katahimikan ng gabi, habang ang mundo ay natutulog, may mga kaluluwang gising, nag-iisip, nagtataka, umiiyak. Diyos, bakit ako narito? May silbi pa ba ang buhay ko? Ngunit sa gitna ng tanong na iyon, may tinig na marahang bumubulong sa iyong puso. Anak, hindi aksidente ang iyong paghinga ngayon. Hindi aksidente na buhay ka pa. Bago ka pa isinilang, nakita na ng Diyos ang iyong mukha. Bago ka pa nakapagsalita, narinig na niya ang iyong tinig. At bago mo pa naunawaan ang salitang layunin, nakatala na ito sa kaniyang mga palad. Ang sabi ng propetang Jeremias, bago kita inanyuan sa sinapupunan, nakilala na kita. Bago ka pa isinilang, itinalaga na kita para sa aking layunin. Hindi ka produkto ng pagkakataon. Isa kang layunin na may pangalan. Isang nilalang na may misyon. Ngunit paano mo ito matatagpuan? Hindi sa pamamagitan ng karangyaan, hindi sa dami ng tagasunod, hindi sa ingay ng mundo, kundi sa tahimik na pakikinig sa tinig ng iyong may likha. Kapag tumigil ka sandali at pinakinggan siya, malalaman mong ang iyong mga sugat ay hindi kapintasan, ito ay mga marka ng kaligtasan. Ang iyong mga luha ay hindi kahinaan, ito ay mga binhi ng pagbabago. Ang sabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 5, mapapalad ang mga umiiyak sapagkat sila'y aaliwin ng Diyos. Kapag iniyuko mo ang ulo mo sa harap niya, ang iyong mga sugat ay nagiging mensahe, ang iyong mga pagkabigo ay nagiging paalaala, at ang iyong mga pangarap ay muling binubuo sa kaniyang mga kamay. Kapatid, hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon, sapagkat gusto ng Diyos na malaman mo, may dahilan kung bakit ka naririto sa mundong ito. Hindi upang mabuhay lamang, kundi upang magmahal, magpatawad, at magdala ng liwanag sa mga lugar na nilamon na ng dilim. Ang iyong tunay na layunin ay hindi nakatago sa mga bituin, hindi rin ito lihim ng iilan, ito ay nasa loob mo mismo. Nasa iyong puso, nasa iyong mga kamay, nasa bawat araw na pinipili mong bumangon kahit masakit. Sapagkat ang bawat paghinga ay paalaala, ikaw ay may dahilan, at ang dahilan na iyon ay pag-ibig. Pag-ibig na nagmula sa Diyos at ibinubuhos niya sa iyo upang maibahagi sa iba. Kaya kapatid, kapag muli mong maramdaman na tila walang saysay ang lahat, tumingala ka. Dahil sa langit na iyon may isang Diyos na nakatingin sa iyo at sinasabing, anak, hindi aksidente ang iyong buhay. Ikaw ay aking nilikha, may layunin, may halaga at may walang hanggang saysay. Mga minamahal na tagapanood, habang pinagninilayan natin ang kabuuan ng ating paglalakbay sa mensaheng ito, naway maunawaan nating lubos. Walang aksidente sa mga mata ng Panginoon. Ang bawat pintig ng ating puso, ang bawat luha na bumagsak sa ating mga pisngi, at ang bawat tagumpay na minsang tila imposible, lahat ng ito ay bahagi ng kaniyang banal na plano. Ang Diyos ay hindi kailanman nagkakamali. Ang kaniyang mga kamay ay hindi kailanman nagkulang sa paghawak sa atin, kahit sa mga sandaling tila hindi natin siya maramdaman. Madalas nating itanong sa ating sarili, bakit ako isinilang sa ganitong pamilya? O bakit ganito ang naging takbo ng aking buhay? Ngunit mga kapatid, kung ating bubuksan ang ating mga mata ng pananampalataya, makikita natin na bawat detalye ay may layunin.
isang disenyo na nakaukit sa puso ng may lalang. Isinilang ka hindi upang masayang, kundi upang maging liwanag sa gitna ng dilim. Isinilang ka hindi upang maging karaniwang nilalang lamang, kundi upang maging daluyan ng biyaya ng Diyos sa iba. At isinilang ka sa panahong ito, hindi sa nakaraan, hindi sa hinaharap, kundi ngayon, sapagkat dito ka pinakaangkop upang tuparin ang misyong ibinigay sa iyo ng langit. Tandaan mo, ang iyong pagkabigo ay hindi wakas, kundi hakbang tungo sa katuparan. Ang iyong sugat ay hindi kahinaan, kundi tatak ng paglago at katapangan. At ang iyong mga luha ay mga binhi na, kapag itinanim sa pananampalataya, ay mamumunga ng pag-asa. Kaya kung naririnig mo ito ngayon, ito ay paalala ng Diyos sa iyo. Anak, hindi aksidente ang iyong pag-iral. Ako ang pumili sa iyo bago ka pa isinilang. Ako ang huminga ng buhay sa iyong kaluluwa. Sa Aklat ng Awit, sinabi ni Haring David, sapagkat ikaw ang lumikha sa aking mga laman at mga buto. Hinabi mo ako sa sinapupunan ng aking ina. Awit 39:13. Isang pagpapatunay na bawat isa sa atin ay isang obra maestra ng may kapal. Nilikha ng may layunin, hindi basta-basta lamang. Kaya huwag mong ipagpalit ang iyong halaga sa pansamantalang kasiyahan. Huwag mong hayaang itakda ng mundong ito kung sino ka. Ang iyong tunay na pagkakakilanlan ay hindi sa salapi, hindi sa katanyagan, hindi sa pagkakamali, kundi kung ikaw man ngayon ay naguguluhan, naliligaw o nawalan ng gana sa buhay, tandaan mo, walang huli sa Diyos. Walang huli sa Diyos. Ang panahon ng kaniyang biyaya ay laging bukas. Sapat na bumalik ka, yumuko sa panalangin at sabihin, Panginoon, narito ako. Gamitin mo ako ayon sa iyong layunin. Sa sandaling iyon, maririnig mo ang kaniyang tinig sa iyong puso, mahinahon ngunit makapangyarihan. Matagal na kitang hinihintay, anak, walang sandali na tinalikuran kita. At doon mo mauunawaan, hindi aksidente na napakinggan mo ang mensaheng ito ngayon. Ito ay panawagan, isang paanyaya ng Diyos upang muling isentro mo sa Kaniya ang iyong buhay. Maraming salamat, mga minamahal kong tagapakinig, sa inyong patuloy na pagsubaybay sa seryeng ito. Naway, ang mga salita ng Diyos na ating pinagnilayan ay patuloy na magbigay liwanag, lakas at inspirasyon sa inyong mga puso. Kung ikaw ay na-bless sa mensaheng ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share ang video na ito upang mas marami pang kaluluwa ang makarinig ng salita ng katotohanan. Patuloy nating pagnilayan ang kabutihan ng Diyos sapagkat sa bawat pagsikat ng araw ay bagong biyaya, bagong pagkakataon upang ituwid ang landas at lumakad ayon sa kaniyang kalooban. Hanggang sa muli, mga kapatid sa pananampalataya, ito po ang Holy Tales TV, nagpapaalala na walang aksidente sa mga kamay ng Diyos, sapagkat bawat isa sa atin ay may layunin, may halaga, at may banal na misyon. Pagpalain ka nawa ng Panginoong Diyos, at nawayang kaniyang kapayapaan ay sumaiyo magpakailanman.